Magandang araw mga boss, dito tayo sa last part. Nakapag ko ni customer itong manibela niya, kaliwa or kanan, nagkakaroon ng ingay dito sa likuran. Kaya ang ginawa ko din mga boss, tinanggal ko yung shock absorber, yung coil spring, tapos winashing ko itong pang ilalim ni customer. After nun, inisprayan ko ng penetrating oil, yung mga bushing niya dito sa upper arm, pati dito sa rear suspension arm ni customer, yung bushing, inisprayan ko rin niya ng penetrating oil. At para mas maganda, para maintindihan niyo itong video, panoorin niyo yung part 1 at part 2. Ito na mga boss, dahil nga sa kinalas ko itong sa absorber ng customer, binabalik ko na yan. Dito naman sa ilalim mga boss, meron siyang bolt and nut. Tapos sa ibabaw, meron lang naman siyang nut na tinanggal ko. Pero ngayon, ibinalik ko na. Ito ngayon, hinihigpitan ko na itong bolt and nut dito sa kabilang dulo sa baba ng shock absorber. Dahil sa kontrahan yan, dalawang tools yung ginamit ko na number 17. After ko mahigpitan dito sa bolt and nut niya, dito naman ako sa nut ng shock absorber sa taas. Ayan mga boss, gumamit din ako dyan ng socket wrench sa number 17. Siguraduhin nyo lang mga boss na maayos yung pagkakahigpit nyo dito sa mga tornilyo ng shock absorber. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong gulong. Pag nilagay nyo naman itong gulong mga boss, syempre, importante na yung mga nut dito sa gulong, nahigpitan nyo ng maayos yan. Para sa bandang huli nga, wala kayong problema. After ko mahigpitan yung gulong dito sa driver side, dito naman ako sa passenger side. Alam niyo mga boss, kaya naman madalas ang paalala ko sa inyo dito sa mga paghigpit sa nut ng gulong. Dahil nga sa kadalasan, dyan nagkakaroon ng pagkukulang. Siyempre, dala ng pagod na kayo, minsan nakakalimutan nyo ng higpitan ng maayos yung mga nut ng gulong. Kaya madalas ako nagpapaalala. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede ko na ngayon dahan-dahan ibaba itong jack para itong gulong niya lumapat na. Tapos, matesting na namin yung customer itong sasakyan, pero pa-start ko muna itong makina. At ito na mga boss, pinuli ko na yung customer itong manibela niya, pakaliwa at pakanan. Baka sa gulong na lang ano? Di ba ingay? Ha? Gulong na lang? O sige, labas tayo. Abante ka ng konti. Tabig manibela. Nakarinig pa kasi kami ng kaunting ingay at para sigurado, i-check ko na lang ulit. Pero yung ingay na naririnig namin, dito na sa harapan, wala na sa likuran. Ipaabante ko itong sasakyan mga boss, tapos ipasubo ko ulit para masigurado ko kung meron pang umiingay dito sa likurang gulong. Liko dito. O sige, pit mo manibela. Wala na? Sige, pit mo lang. Sige. O, kabila. Wala na rito eh. Sige. Pag ni-road test natin, maririnig mo? Pag ni-road test natin, maririnig mo ba? O, sige. Alam niyo mga boss, hindi pa rin kasi ako satisfied, kaya ang gusto ko, i-road test namin ito ni customer. Dahil meron pa akong narinig na konting ingay dito sa harapan. At sabi ko nga sa kanya, sa pag-road test na gagawin namin, idaan niya ito kung saan lalabas yung ingay kapag lumiliko siya. Sarap naman. Loko to. At ito nga mga boss, pagliko namin ng customer, nakarinig nga kami ng ingay dito sa harapan. Pero ngayon lang ito lumabas. Pero yung ingay na lumabas dito sa harapan, hindi siya ganun kalakas, mahina lang. Kaya para sigurado nga, ito iro-road test namin. Ayaw kasing mag-advance ng pag-iisip mga boss. Unang-una, yung mga parts dito ni customer sa harapan, napalitan niya na. At sa mga bagong pyesa na inilagay, wala naman ako nakitang problema. Pero ano mo siya ma'am, i-testing mo siya doon sa maririnig mo. Para ano? Kahit medyo matagal tayo mag-road test. Sa ano sir, sa Mada. Ayun nga mga boss, sabi ni customer, lumalabas daw yung ingay nito sa mga kurbada. Ito nga, nung lumiko na kami, wala naman kaming narinig na ingay. At dito sa dinadaanan namin yung mga boss, puro humps yan. Para malaman na rin namin yung customer kung merong lalagutok dito sa ilalim niya or magkakaroon ito ng kalampag kapag dumaan sa humps. Kasi puro hubs dito yun. Pero walang sira sa busing to ma'am sa likod, wala. Wala akong narinig eh. Oh, Try natin sir tumingin dito sa sige. Basta kailangan palabasin mo yung ingay ko para sigurado tayo wala na nga. Maganda kasi maghiwalay kami ni customer na okay na itong sasakyan niya. Tigil ka dyan. O, tsaka mo yung pihiti manibela. Huwag sa may lubak ma'am, dyan sa mga ano para yan. dito na dito Okay. Sige, pihiti manibela.
Sarap na. Ba't sarap na? Sarap lumipat at sarap. Baka gusto linisan din sarap. Di ka, wala ka ba dinaan ng putik, ma'am? Wala ka matandaan? Sa ano, sir? Para ano? Sa probinsya. Hindi mo saan sinabi. Sana lahat ko na. Sarap na, sir eh. Ano yung dinaan, ma'am? Dagat? Hindi, sir. Ano lang, ako sa probinsya, sir. Kasi Hindi, tabing dagat. hindi po. Mabuti na lang, intelligent si customer. Alam niya hindi siya makakadaan sa dagat. Tignan ko nga dito sa likuran. Pakinggan ko lang. Actually mga boss, ngayon na nabanggit sa akin ni customer na 2 probinsya pala yung napuntahan niya. Sige po, Piet. Wala na nga dito. Baka sa harap. I-sprayan ko na lang yan. Hindi na ako magkakalas. Alam ko naman na eh. Ganon din mga boss, sa naging diagnose ko, may mga buhangin na kumapit dito sa pangilalim ni customer, sa mga pyesa niya. May mga sumiksik na buhangin, ibig kong sabihin, kaya nakakarinig si customer ng langit-ngit dito sa pangilalim ng sasakyan niya. Kaya iwasin ko naman itong harapan. Ang problema kasi dito mga boss, yung mga nakita kong kumapit dito sa pangilalim ni customer, hindi siya putik eh, hindi rin siya lupa, kundi buhangin. Kaya nga ang tanong ko kay customer, hindi ba tabing dagat yung dinaanan mo? Kasi nga, iniisip ko mga boss, bakit buhangin yung mga nakakapit dito sa pang-ilalim ni customer? Dapat putik or lupa eh. Lalo dito sa pinapatungan ng coil spring sa shock absorber nung kinapa ako, buhangin yun dyan eh. Eh pagliliko ko pa naman, pati itong shock absorber, liliko yan eh. Hindi naman na masyadong pumasok sa isip ko yung mga boss kasi nga, nung umpisa pa lang, sa likuran ko na kagad narinig yung ingay kung napanood nyo yung part 1. At nung kinapa ko nga yung pinapatungan ng coil spring sa likuran, may buhangin siya. Kaya hindi talaga na pumasok sa isip ko dito sa harapan. Pero talagang merong maingay sa likuran dahil kaming dalawa ni customer mismo yung nakinig. Bagamat dito sa harapan niya yung lumabas na ingay, hindi na siya ganun kalakas compare nung umpisa talaga na talagang kung napanood yung part 1 ay marinig yun, lakas talaga. Akala mo nga may napupulit na yero. Sabi ko nga kay customer, pipilitin kong makita yung umiingay dito sa sasakyan niya na hindi ako magpapalit ng pyesa. Kasi kung gusto kong lokohin si customer sa mga ganyang ingay na lumalabas, number 1 dyan, itong stabilizer linkage, yung ball joint, yung shock mounting, ayan lang naman yung moving parts kapag nililiko mo yung manibela eh. Yung pinakahuli na dyan, yung steering. Kung gusto kong pagkapirahan si customer, ganyan ang gagawin ko. Pero malayo yun sa katotohanan para gawin ko kay customer. Unang-una, kanina niya pa nga sinasabing okay na itong sasakyan niya eh, pero meron akong narinig na ingay kahit maliit lang mga boss, hindi ko siya pinaalis eh. Sabi ko, i-road test pa rin namin eh. At ito nga mga boss, sa pag-road test na ginawa namin, di ba, lumabas na nga yung ingay. Pero nakita niyo naman, ang nagiging decision ko pa rin, bilisan lang itong harapan ng sasakyan ni customer. Yun nga, itong mga bushing niya sa lower arm, pati itong buong shock absorber niya, pati yung pinapatungan ng coil spring, kasama yun. After yan mga boss, at medyo tuyo na itong pang-ilalim ni customer, kung makikita nyo, i-sprayan ko na ngayon yan ng penetrating oil. Sabi nung nag-comment, ito daw ginagamit kong penetrating oil, nakakasira daw yan ng rubber. Pero 90s pa, ginagamit ko na yan, wala namang nasira. Up to now mga boss, yan pa rin yung ginagamit ko pang spray, wala namang nagreklamo customer o nasira. Pero itong nag-comment mga boss na kunwari nagmamalasakit, may pasalamat-salamat pa siya sa akin, lahat ng comment niya sa akin, puro negative naman nung mabasa ko. Alam niyo mga boss, pag nag-comment kayo sa isang vlogger, may itinatabi si YouTube doon na lahat ng mga comment mo, mabuti man yan or masama, mababasa ko yan sabay-sabay na hindi ko na iisa-isahin pa yung video. Kaya nga may customer na ang dami niya sinabi sa akin masasama, tapos nagkaroon siya ngayon ng problema. Dahil nga sa ang akala niya, yung mga past comment niya, hindi ko mababasa. Hindi ganoon. Pag pinindot ko yung account mo, lahat ng mga comment mo sa mga nakaraan, mababasa ko yun. Pero yung mga boss, tatawag siya sa akin, makikiusap. Unahin ko daw siya dahil nga marami nang gumawa ng sasakyan niya. Yung sira, hindi pa rin makita-kita. Malaki na daw ginastos niya. Eh, karma yan sa'yo eh. Masama kasi magsalita sa kapwa mo. Hindi mo iniisip. Darating yung time, magkakaroon ka ng problema. Tapos yung tao na pinagsabihan mo ng masasama, lalapitan mo, wala ka naman yung kahiya-hiya pag ganyan ang ginagawa mo. Dapat matuto ka mahiya. Pagtapos mong pagsabihan yung tao, huwag mo na siyang lapitan. Sinabihan mo na nga ng masasamang salita eh. Tapos ngayon mag-chat ka, sabi mo kailangan mo ng tulong. Real talk lang, unang-una hindi kita kilala. Pangalawa, puro masasama, sinabi mo sa akin.
Tapos hindi ko alam kung ano pang susunod na mga plano mo. Sino ngayon ang tao magtitiwala sa'yo para gawan ka ng mabuti? Kaya nga sinabi ng Diyos, yung paggawa mo ng mabuti, hindi yan magbubunga ng masama. Pero pag gumagawa ka ng masama, sino naman tao ngayon magtitiwala sa'yo? Ang aral dito mga boss, gawan mo ng mabuti yung kapitbahay mo. Kasi ayan yung pinakamalapit na tutulong sa'yo kaysa sa kamag-anak mong malayo. Ayun ang point ko dyan. Parang ganito, may kilala kang mekaniko, walang hiya ka naman. Tapos ako na malapit sa'yo, magko-comment ka lang, masama pa. Balik na nga ako sa trabaho. Ano, meron pa? Meron pa? Gulong na lang, sige. Sige, feed lang. Sige, rotisali natin. At ito mga boss, mag-rodes ulit kami ng customer. Ha? Ikaw na, ikaw nakakarinig eh. Alam niyo mga boss, ang gusto ko talaga, si customer ang mag-rodes ito sa sakyan niya. Para sigurado ako na siya yung hahatol. Kasi pag ako nga, bias. Dapat sa kanya mismo manggaling na okay na itong sasakyan niya. Kailangan, alis ka dito, talagang wala kang narinig ah. Kahit abutin tayong takip silim. Grabe ka naman sa... Hindi ba taping dagat talaga napuntahan nyo? Hindi naman taping dagat. Hindi po. Kasi sa Makati, meron akong customer. Taga Cavite siya, tabing dagat. Ayun ang madalas niyang sakit eh. Yung Kakanan. kanan. Yung pag lumiliko, may lumalangit-ngit. Ayan, sinagad mo na. Wala na. Yun talagang gawin mo ma'am, pag pupunta ka ng probinsya, tapos yung puro lupa yung mga ano, kasi masyado makapit yung buhangin dun eh. Sa nakita ko kasi ma'am, nung nilinis ko yung ilalim mo, buhangin yung karamihan eh. Ano kasi sir sa ano, sa Batangas, hindi naman lahat ano. Buhangin na nakita ko kumapit eh. Pakinggan mo naman igi ah. Matalas pa naman yung pandinig mo. Eh kanina sir, narinig mo eh. Kanina lakas eh no, sa bahay eh. Akala ko sa gulong lang eh. Kaya lang nakatigil naman yung sasakyan sa likuran, hindi naman lumiliko eh, di ba? Sir. Kakaano yung tunog eh. Kung nawala nun sa likod, hindi pa masarap. Nakaka-alarma yung tunog sa sobrang lakas. Kala mo kung ano nang napupunit sa likuran. Naman sir, pag matalas pang dinig mo, pag may narinig. Oh, kahit yun, walang lagula man lang ka, lagulagutok. Oh, Nasadya ko yun sir para sabi mo kasi sir eh. hindi, okay naman, wala naman ako marinig na ingay. Binibigla mo, alam ko naman, ramdam ako binibigla mo eh, pero wala talaga siyang ingay. Pero huwag naman ganung maintenance na konting diferensya lang, palit ka agad. Pasok mo nga dyan sa gas station, tapos kasi para lumiko ka na todo, para matesting natin kung kakaroon siya ng ingay. May gas station dyan eh. Pagpasok mo dyan sa gas station, kakanan ka, di ba? O ngayon, pagdating sa may dulo, dun ka ako maliwa. Umikot ka lang dyan sa gas station, simulan mo dito. Yan, simulan mo dyan. Pasok. Ay, talaga. Sige, dito. Pasok mo dyan. Pasok mo dyan. Sige, pasok mo lang, diretso mo. O, liko ka ngayon. Kaliwa, sagad. Sagad mo, kaliwa. Okay na ate. Yan, sagad mo ngayon. Ito mga boss, susubukan namin yung customer kung magkakaroon pa ng ingay ito pag ililiko ng sagad itong manibela niya. Kasi nga, pag iniliko ito ng pakaliwa o pakanan, nagkakaroon ito ng ingay na para bang may pinipunit na yero. Ano? Anong narinig? Wala ka narinig? Sukin natin dun sa saan. Ha? Ulitin mo rito. Pasok mo dyan. Kaliwa. Sorry sir, hindi na. Doon na lang sir saan natin sa pinasukan natin. Hindi, nakakabuelo ka dun eh. Maganda yun. Wala kang buelo eh. Kasi Ay, dun, bigla, sir. oo, yung mga alanganin eh. Sabi mo, doon mo naririnig eh. Ako kasi kung saan mo maririnig yung ingay, dun ako. Ayaw kong iiwas nga, hindi mo marinig. Gusto ko marinig natin kung okay o hindi. Yan. Oh. Yan, sagad. Oh. Wala na sir. Wala na. Wala na. Sigurado ka ah.
Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!